Morning. Uh, Buti napakinggan nyo na po yun. Actually, for the coming Sundays, meron pong iba't ibang mga kakanta. We will be promoting actually yung album po ni Pastor Denny at ni Sister Rosette. That is a composition po ni Pastor Denny. Okay, so meron po siyang 5 songs sa kanyang album. Pwede nyo po itong mapakinggan sa Spotify at saka sa Apple Music. Okay, so pwede nyo pong puntahan, hanapin nyo lang Denny Coswardi. O, ano bang title noon? The Greatest Treasure. Okay, The Greatest Treasure yung title po ng album. So, ating pong tangkilikin po yon, and we will be incorporating po yung mga songs po ni Pastor Denny sa ating lineup din po dito sa ating church. Actually, matagal na po yung album po na yon. Lately ko lang naisip po nga pala, hindi ko pa na-incorporate po yun sa ating church dahil bahagi na po actually yung songs po na 5 na yun, kinakanta po yun sa church po ng Higher Up. So praise God for that dahil meron po tayong, hindi po siya Pilipino, no, si Pastor Denny, Indonesian po siya. So parang Pilipino na lamang po ang dating niya sa atin ngayon dahil tagal na rin po niya naririto. So I'm hoping and we are praying and I've been requesting then na mag-create pa siya more composition for our church. So please do pray for that and we are to be thankful for God's goodness po sa bagay na ito. Okay, maybe we can start. Let us pray. Lord, once again, thank you for allowing each one, Lord God, to be here and that we are here, Lord God, gathering together to worship you, to listen to your word, and to fellowship together, Lord God. We pray that you will allow, Lord God, each one, Lord God, to open up their hearts to your word. Help each one, Lord God, to truly understand kung sino nga po si Kristo Jesus, kung sino ang inyong anak o Diyos, at tunay na makilala, hindi lamang Panginoon na ma-intellectually, but Lord, may it bring transformation in their lives. Dahil mahalaga po na makita po nila kung sino si Kristo from the heart, Panginoon Ama, na tunay, Panginoon Ama, na makita ang kanyang kagandahan, makita, Panginoon Ama, ang inyong anak na siyang inyong ibinigay sa amin upang kami ay magkaroon ng pag-asa at ng kaligtasan sa aming buhay. So as we study, guide us and may the Holy Spirit lead us, Lord God, to the truth of your word. Bless us, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Sino nga ba si Jesus? Okay, tayo po ay nasa pangalawang part po nito at mahalaga po na makita natin ito. At ating sinimulan po ang ating pag-aaral na ito 2 Sundays ago. Okay? Sino nga ba si Jesus? Ito ang katanungan mismo ni Herod the Tetrarch before. At sa ating pag-aaral, ating nasagot ito, itong katanungan po na ito na sino si Jesus. Si Jesus, sabi sa ating pag-aaral before, Jesus is the compassionate shepherd. At mahalaga na makita po natin na ang ating Panginoong Jesus ay ang mabuting pastol. At yun din po yung kanyang pagpapakilala sa ating lahat. Okay? Not only that Jesus Christ is a compassionate shepherd, but Jesus also is a great provider. Ipinakita ng ating Panginoong Jesus ang kanyang kapangyarihan nang siya ay nagpakain po ng 5,000 lalaki. Okay? Or 10,000 people, in approximate po yun, na ganun po kapangyarihan ng ating Panginoon. So dito ipinakita ni Jesus ang kanyang puso para sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Ipinakita din dito ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging Diyos. Sino nga ba ang pwedeng mag-produce ng 5,000 na pagkain na maipapakain sa ganito karaming tao? So si Jesus ay compassionate and all-powerful God. Ito ang pinapakilala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito ang kanyang isinulat sa atin upang ngayon ay makita natin kung sino siya. Ngayong umagang ito, napakahalaga na ating maaral ang napakahalagang pagpapahayag kung sino nga ba si Jesus. At sa ating pagkilala kay Jesus, dito din po nakasalalay ang ating kaligtasan. So kung mali ang iyong pagkilala o tama ang iyong pagkilala pero hindi ito nagatid ng tunay na pagbabago o tunay na pagbabago sa inyong mga puso, ito po ay mahalaga na inyong makita. Okay? So, sa pagtugon mo, sa pagkilala sa Kanya,
ay magiging ebidensya kung tunay din mo ngang kilala si Jesus. So hindi siya intellectual lamang. Ito po yung kinakatakot ko eh. Siguro sa karamihan ng mga pastor, ayaw po namin na mahulog ang mga tao dito sa church, lalo na sa ating church o sa ibang mga churches pa man, na makilala lang si Jesus intellectually. Kasi when we study, parang ang feeling natin na kikilala na natin siya pero andito lang. Ayun yung pinaka nakakatakot. Kaya nga maganda na inaaral natin kung sino si Jesus ayon sa dapat na maghatid ito ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Okay? Dapat kasi may ebidensya kung tunay mo ngang kilala ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya yung parang profession of faith lamang. Kung ikaw ay tatanungin ngayon, sino si Jesus? Ano ang iyong masasabi? Siguro pwede niyong isipin yun, ano? For sure, marami kang maihahayag patungkol sa mga aral mo, sa mga naaral mo na before patungkol sa ating Panginoon. Siguro ang susunod na katanungan naman ay kung tunay mong kilala si Jesus, ito nga rin ba ay makikita sa iyong buhay? So mahalaga po na makita natin at mahalaga na masagot din po ninyo yung katanungan na yon dahil ito din po yung magiging tuon ng ating pag-aaral ngayon at sa susunod po na ating pong balikan ng pag-aaral na ito. Dito po kasi magkakatalo. Marami ang magsasabi na kilala nila si Jesus, pero hindi naman ito nakikita sa kanilang buhay. So nagiging hypocrite ka at nagiging para kang deceived na isang tao na parang alam mo may Diyos, alam mo may Kristo, pero wala naman sa buhay mo. Ating masasagot ngayong umaga ang katanungang sino si Jesus dahil ito'y sasagutin ni Apostol Pedro para sa atin. At ang susunod nating pag-aaral dito, ating sasagutin naman yung katanungan kung tunay mong kilala si Jesus. Ito ang ebidensya na dapat na makita sa buhay mo. Siguro mahalaga na makita natin siguro for 20 years na ako na for 15 years na ako na naririto. Paulit-ulit ako doon sa fruits. Paulit-ulit ako doon sa evidence. Okay? Kasi nga hindi ka maliligtas intellectually. Okay? Hindi po 'yun. Luke chapter 9 verse 23 to 27 which we will be studying next time, pero mahalaga na makita natin dahil ito yung ebidensya na dapat na makita mo sa buhay mo. Sabi doon, verse 23, Luke 9, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. But I tell you truly, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God. So ito po yung pangalawang bahagi na napakahalaga. Actually, excited na ako. Hindi ko lang maituro ngayon dahil mahaba po masyado ang ating magiging passage. Pero ating pong basahin kung ano po yung aaralin natin ngayon. Sino nga ba si Jesus? Sabi sa verse 18 to 22, Now it happened that as he was praying alone, the disciples were with him, and he asked them, Who do the crowds say that I am? They answered, John the Baptist. But others say, Elijah, and others, that one of the prophets of old has risen. Then he said to them, But who do you say that I am? And Peter answered, The Christ of God. And he strictly charged and commanded them to tell this to no one, saying, The Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. So, simple lamang po yung ating outline for this morning. Tatlong bahagi lamang po ito. The first question, the second question, Jesus, the Son of Man. Mahalaga po na makita po natin. So first question, siyempre mahalaga po dito na makita natin na meron pong naging katanungan. So matapos po na mapakain ni Jesus ang ilang libong tao, siya ngayon ay nahiwalay sa mga tao at ngayon ay nananalangin. For sure, si Jesus ay puno ng pasasalamat sa Diyos Ama dahil sa kanyang patuloy na pagkilos sa mga sitwasyon na kanyang kinakaharap. Pero sa lahat ng ito, dahil na rin sa maraming katanungan umiikot patungkol sa kanya, ito ay naging pagkakataon upang kanyang masubok kung ano nga ba ang nasa puso din ng kanyang mga disciples.
Alam ni Jesus ang nasa isip ng lahat ng mga tao that time. Alam niya kung ano ang pananaw ng nakakarami sa kanyang paligid. Kaya naman naisip ni Jesus na tanungin sila kung ano nga rin ba ang kanilang naririnig at makumpirma ang mga ito. Curious ang ating Panginoon. Hindi siya curious in a way na hindi niya alam, pero nais niya na malaman kung ano yung isasagot ng kanyang mga disciple. Kaya naman sabi ni Jesus, "Who do the crowds say that I am?" Ano nga ba ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin o sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus? Ano ang kanilang opinion sa akin? Ano ang nasa isip nila? Ito po yung pananaw o ito yung tuon ng ating Panginoong Jesus nung Kanyang itong itinanong sa Kanyang mga disipulo. At ito ang madalas na lumalabas sa ilan na rin ang mga verses sa Bible na sa kanilang pananaw kay Jesus. Maging si Herod, the Tetrarch, ito rin ang balitang kanyang naririnig. Sabi sa verse 7 na ating inaral before, "Now Herod, the Tetrarch, heard about all that was happening, and he was perplexed because it was said by some that John had been raised from the dead." So ito yung lumalaganap na sabi-sabi, kwento o pananaw patungkol sa ating Panginoong Jesus. So una, ang pananaw ng marami ay si Jesus daw ay si John the Baptist. Bakit kaya si John the Baptist? Para sa atin, ito ay magiging kakaiba dahil alam natin na magkaiba silang dalawa. Siyempre, alam natin yung story at nabasa na natin ito at meron na tayong idea. Pero mahalaga na makita natin at that time na parang bakit nila naisip na si John the Baptist? Magkaiba ang kanilang pamilya, magkaiba ang kanilang pangalan, at magkaiba rin ang kanilang misyon. Si John the Baptist ang tagapagpauna o yung herald. Siya yung ipinangako before. Habang si Jesus, ang ating Panginoon, ay ang hari ng mga hari. Pero naintindihan naman din natin kung bakit ito din ang mga pananaw ng mga tao that time. Marami kasi sa Galilea o sa Galilee ang hindi pa personal na nakakakilala kay Juan. Balita lang nila ang patungkol sa kanya, yun lamang po yung kanilang idea patungkol kay John the Baptist. Kaya hindi nila mismo napipicture sa kanilang isip yung kanilang pagkakaiba. At dahil ang mga balita tungkol kay Jesus ay halos katulad ng mga balita patungkol kay John the Baptist, natural lang na maiugnay nila ang dalawa sa isip nila. Okay, ito yung message ni John the Baptist. Parang message din ito ng ating Panginoong Jesus. So ang thinking nila, ito si John the Baptist din. Lalo na alam natin na magpinsan po si John the Baptist at ang ating Panginoong Jesus. Pareho silang maraming tagasunod, pareho silang naroon sa baptism ng ating Panginoong Jesus, at parehong ang pangunahing mensahe nila patungkol sa kaharian ng Diyos. Pareho yung message nila na panawagan ni John the Baptist ay to repent. Yun din yung panawagan ng ating Panginoong Jesus. Repent, for the kingdom of God is at hand. So, isa lamang po yung kanilang mensahe na kanilang hinahayag. Dahil sa sobrang pagkaugnay nila sa isa't isa, ang ibang nakabalita na napugutan na ng ulo si John the Baptist ay naisip pa nga na si Jesus ang muling pagkabuhay ni John. Parang ganun yung kanilang pananaw. Okay? Weird para sa atin, pero syempre at that time, syempre wala naman pong cellphone that time, yung kanilang kwentuhan ay sabi-sabi lamang. Minsan ano nangyayari kapag kakwento? Na nababago, naiiba, hindi kompleto. So sila mismo nagkakaroon sila ng mga maling pagkakaunawa patungkol sa ministry ni John the Baptist at ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga dito napapag-isa sila. Kaya naisip nila na ang pananaw nila kay Jesus ay siya ay si John the Baptist. Pangalawa, ang tingin ng marami, si Jesus daw ay si Elijah. Mas madali na ito ang isipin ng maraming Hudyo dahil sa prophecy na ibinigay ni Malakay. Sa Malakay chapter 4 verse 5, dito actually yung kanilang inaantay nila ito na mangyari. Sabi doon, "Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the great and awesome day of the Lord comes." Sino nga ba naman ang hindi mag-iisip na itong si Jesus ay yung Elijah? May darating, prophet, before the great awesome day. Ito yung inaantay actually ng mga Hudyo na mas nakakaalam ng salita ng Diyos. So dun sa mga medyo elite, thinking nila na ito ay si Elijah. Pero mali yung kanilang iniisip patungkol kay Jesus kung siya ay si Elijah dahil ang tinutukoy ni Malakay ay si John the Baptist.
Okay? So mahalaga na makita natin yun. Siya yung katuparan dun sa prophecy ni Malakay sa chapter 4. Ito po ay si John the Baptist. Kaya nga sabi sa Luke chapter 1 verse 17, and he will go before him in the spirit and power of Elijah. Okay, tinutukoy dito si John the Baptist. To turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. So si Malakay, prophesy niya na may darating na Elijah at ito ay si John the Baptist. So mali din yung kanilang pananaw patungkol kay Jesus na siya ang Elijah. Kaya maunawaan din natin yung pagkakaugnay nila kay Elijah dito. Si Jesus kasi ay isang great prophet dahil syempre siya ay tagapagsalita din ng ating Panginoon. Mahalaga na makita natin yun as a prophet. At ang ilang sa mga miracles na ginawa niya tulad ng pagpapakain ng maraming tao gamit ang kaunting tinapay o yung pagbuhay sa patay na anak ng isang byuda ay halos kapareho din ng mga miracles na ginawa ni Elijah before noong unang panahon. Kung inyong lamang nabasa yung 1 Kings chapter 17 verse 8 to 24, makikita natin na parang may pagkakatulad yung kanyang mga miracles. Kaya posible na kanilang maisip na si Jesus ay ang muling pagbabalik ni Elijah. So dalawa na mali na nilang pag-iisip. Hindi si John the Baptist ito, hindi ito si Elijah. Ang ibang pang pananaw ay ang paghahambing sa iba pang mga propeta. Maaari na iniisip ng iba na si Jesus ay si Jeremiah o si Moses at iba pang mga propeta noon dahil sa ginawa ni Jesus ng mga miracles. Yung kanyang pagtuturo ng may otoridad at yung kanyang panawagan ng pagsisisi at paghayag ng pagdating ng kaharian ng Diyos. So pwede nila ito kasing maisip dahil parang may pagkakatulad sa mga propeta ng mga nauna pa. Pero kung ating titignan, ito din ang pag-iisip ng maraming tao ngayon. Hindi nyo ba napapansin yun? May kanya-kanya silang version of Jesus Christ. Marami po silang pananaw hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha kung sino si Jesus. May Bible na, pero hindi pa rin nila talaga ito binibigyan ng kahalagahan at hindi nila inaaral ng mabuti at hindi nila talaga sinisikap na aralin kung sino nga ba si Jesus. Marami ang nagkasabi na si Jesus sa ating panahon na si Jesus ay tao lamang. Diba? Katulad ng incomplete. At ng iba pang mga relihiyon. Diba? Ang kanilang pananaw kay Jesus ay tao. At alam natin na si Jesus, oo, tao siya, pero siya din ay Diyos. Fully man, fully God. Si Jesus ay isang tagapagturo lamang daw. Sabi ng iba, siya ay isang teacher. Marami din ang magkasabi na si Jesus ay Diyos. Kinikilala nila si Jesus na Diyos, pero ang problema, wala naman pagpapasakop sa Kanya. Alam niyo, may thinking pero may mali, may thinking pero hindi tama. At mahalaga na makita natin na yung pagkakamali actually during that time, nung ito itinanong ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, wala pa rin po itong pagkakaiba hanggang ngayon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa kanila na, ang hihina naman ng mga to. Hindi nila naunawaan. Pero ito pa rin yung problema po ngayon. Maging dito sa church, for sure, meron pa rin magkasabi, kilala nila sa Jesus intellectually. At yun yung I pray na sana ma-break natin, matanggal yung maling pag-iisip na ang pagkilala sa Kanya ay dapat lamang intellectually. Dapat makita talaga kung sino si Jesus. Kaya naman ang katanungang ito ay hindi pa rin naiiba sa ating panahon. So, sa unang tanong, sino si Jesus para sa mga tao na naroroon? Si John the Baptist, Elijah o isang propeta. Ating makikita na marami pa rin ang hindi nakakakilala kay Jesus bilang ipinangakong Messiah na darating. Konti pa lamang din po. Okay? At makikita natin yung clarity na ito sa mga ilan ng mga tao at that time. So let's go to the second question sa verse 20. Ito sabi ni Jesus, then he said to them, sa mga disciples na kasama niya, but who do you say that I am? And Peter answered, the Christ of God. Ito yung pinaka-importante at mahalaga na makita natin. Ngayon, ang tanong ay nakatuon na ngayon sa kanila. Hindi sa pananaw ng iba. Who do you say that I am? Obviously, ang sasagot sa katanungang ito ay si Peter. Siyempre, siya yung leader, siya yung talagang spokesperson ng grupo nila. Si Peter ang kaagad na nagbigay ng kanyang pananaw patungkol kung sino si Jesus. Pero anong ibig sabihin nga ng Christ?
Kasi sabi niya dito, the Christ of God. Sana hindi nyo na naisip na yung Christ ay apelyido. Okay? Kasi minsan makamamaya, isipin nyo, Jesus Christ. Parang Jairus Asuncion. Diba? So Christ is not a surname. But kidding aside, mahalaga na makita natin yung word po na Christ ay isa pong title. Title of honor po ito. Ang ibig sabihin ng Christ in Greek is Messiah, na ang ibig sabihin ay Anointed One. So parang ano ba talaga yan, Brother Jay? Okay? Christ, Messiah, Anointed One. So ano ba yung ibig sabihin ng mga salitang ito dahil synonymous po siya kung atin pong titignan in the Bible. Ibig sabihin po ng Anointed One, ang pinili at itinalaga ng Diyos para sa isang holy mission. So yung isang Anointed One ay ang pinili ng Diyos na meron siyang gagampanan. So pinili siya from Genesis chapter 3:15 pa lamang na meron darating na magliligtas at tatalo kay Satan. Okay, natatapak sa ulo ni Satan. Siya yung Anointed One. Siya yung pinili. Kung ating aaralin ng mas mabuti ang ibig sabihin ng anointed in the Old Testament, makikita natin na ito ay ginamit sa tatlong offices before. Tatlong offices. At mahalaga na makita natin na itong tatlong offices na ito in the Old Testament ay ginampanan ng ating Panginoong Jesus. Kung sila in the Old Testament, ginawa ito sa kanila, inanoint sila, makikita natin na ito din ang ating Panginoong Jesus. So parang foreshadowing ito eh. So may ipinapakita in the Old Testament na perfectly nagagampanan ni Jesus in the New Testament. Una-una, mga prophet. Okay? In Isaiah 61 verse 1, na binasa ni Jesus, pero sa Isaiah, ito ay si Isaiah, and nagkasalita dito. Sabi, and the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me. Okay? So yung prophet is an anointed person. Ibig sabihin, siya ay pinili at itinalaga ng ating Panginoong Diyos na siyang maging tagapagsalita ng ating Panginoon sa mga tao at that time. So he is an anointed person. Okay? At dahil ito ay binasa ni Jesus sa Luke chapter 4:18, makikita natin ang dahilan ng kanyang anointing. Sabi doon, kung ipagpapatuloy lamang natin yung sa Isaiah 61:1, dito sa Luke sa Luke chapter 4, sabi doon, to bring good news to the poor, He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor. So, ibig sabihin, kung ito ay ginampanan ng ating Panginoong Jesus, He was anointed, ito yung kanyang gagampanan. So, pinili siya, itinalaga siya para gawin ang mga bagay na ito. To bring good news to the poor, to send me, to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty. Okay? Ito yung kanyang panawagan. Sabi ko nga kanina, ang anointed one ay may mahalagang gagawin. At ito na nga yung hinayag ng ating Panginoong sa atin sa kanyang pagsasalita sa templo at that time. So yung una, prophet. Pangalawa, priest. So siya yung isang tao pa in the Old Testament na inanoint. Okay, sa Exodus chapter 29 verse 7, sabi doon, you shall take the anointing oil and pour it on his head and anoint him. So may anointing ulit. Ibig sabihin, meron siyang gagampanan kasi bilang isang priest. Sino yung tinutukoy na kailangan i-anoint? Isang priest. Lahat ng priest at that time was consecrated the same way. They were all anointed. Sila ay pinili at itinalaga ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod doon sa kanyang templo. So makikita natin, prophet, priest, and sino pang ina-anoint in the Old Testament? King. Okay? At ito yung pinakamaraming nabanggit na ina-anoint ng oil. Si Samuel, inanoint niya si David sa 1 Samuel chapter 16. Si Zadok, inanoint niya si King Solomon sa 1 Kings chapter 1 verse 39. Sa Elisha, inanoint niya si King Jehu sa 2 Kings chapter 9. So makikita natin na ang king ay ina-anoint din. Sila ay pinili ng Diyos, itinalaga ng Diyos para sila ay may gagampanan sa kalooban ng Panginoon. Maging sa Psalm 89 verse 20, sabi doon, I have found David, my servant, with my holy oil, I have anointed him. So dito makikita natin na si Kristo, ang anointed one, perfect anointed one, siya yung inaantay na anointed one, dahil gagampanan niya yung prophet,
priest and king na title. Ito ay panawagan sa isang anointed. Ibig sabihin, ang taong ito ay pinili ng Diyos para mamuno at maglingkod. Kaya noong sinabi ni Peter, Christ of God, ito ang kanyang pananaw patungkol kay Jesus. Siya yung pinili ng Diyos. Siya ay Diyos na siyang may gagampanan para sa mga taong makasalanan. Dahil ito ang nasa isip at puso, mainly ng mga nakakaraming Hudyo at that time. Mahalaga din na inyong maunawaan dahil una, hindi naman tayo mga Hudyo na may tinawag na Old Testament expectation na darating na anointed one. Hindi lamang ito actually nakatuon sa ating inaral na kung sino ang inanoint, pero in the Old Testament, ito ay may palatandaan. So ngayon, sino itong prophet, priest, and king? Hindi natin pa alam. Kasi hindi naman alam natin si Jesus Christ in the line of David. Hindi alam natin na si Jesus Christ ay isang prophet dahil siya'y tagapagsalita ng ating Panginoon Diyos with authority. Pero hindi natin nakikita clearly yung priesthood ni Jesus Christ. Dahil gagampanan niya pa ito sa kanyang kamatayan, sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. But in the Old Testament, mahalaga na makita natin na itong anointed one na ito ay meron siyang mga palatandaan na ipinakita ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Hindi ko i-explain, pero maganda na makita niyo po itong mga bagay na ito. Unang-una, itong anointed one na ito sa Genesis 3:15 ay tinatawag na serpent crusher. So darating siya. Siya ang tatalo kay Satan. Okay? Sa Deuteronomy chapter 18:18, he will be like the prophet Moses. Makikita natin yun sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Okay? In Micah chapter 5 verse 2, he will be the king from Bethlehem. At alam natin saan pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Okay? Nagampanan niya na ito. And then everlasting king in David's throne. Makikita natin ito sa Isaiah 9:7, 2 Samuel 7:12-16. Ito ang Misaya na darating at ito ang malinaw na makikita natin na ginampanan ng ating Panginoong Jesus. Siguro dahil mas clear sa atin ito ngayon, dahil may Bible na tayo at kompleto na lahat ng evidence natin na kailangan nating hanapin patungkol kay Jesus. Pero by that time, hindi pa clear sa kanilang lahat. Okay? So, ibig sabihin, yung sinabi ito ni Peter, ito yung totoo. Okay? Mahalaga na makita natin yon. Dahil nakita ito ni Peter kay Jesus. Nakita niya ang authority ni Jesus over demons, creation, okay? Sickness, and death. Witness siya sa pagpapatawad ng mga may kasalanan. Nakita niya ang feeding of the 5,000. Lahat ng ito ay nag-lead kay Peter, hindi lamang sa mga nabanggit na ito, pero marami pang iba, nagkaroon siya ng conclusion na si Jesus is the Christ. Kaya nga dito, kanyang statement is, who do you say I am? The Christ of God. Siya ay Kristo. So, ang Kristo, Messiah, Anointed One. Tatlo yun na kailangan niyong maunawaan. Okay? So, kapag sinabing Kristo, Messiah, pag sinabing Messiah, Anointed One, iisa lamang yun. Okay, parang inuulit-ulit lamang pero mas malawak lamang natin na magandang makita. So kapag sinabing Christ, ibig sabihin, chosen one. Siya ang pinili. Siya yung anointed one. At siya yung expected Messiah. Pag sinabing Christ, dahil mas diretso ito, no? Kaya nga Jesus Christ at sinabing Christ of God, siya yung pinili ng Diyos, siya yung Messiah na kanilang inaantay. Kaya nung sinabi ni Peter ito, later on naaralin natin, huwag niyo munang sasabihin yan. Kasi, bakit? Dahil nga itong Messiah na ito, yun yung kanilang pinaka-aantay. Unlike natin, tayong mga Hudyo, tayong mga Gentile, hindi katulad ng mga Hudyo, wala tayong inaantay. Pero in context, habang ito ay kanyang sinasabi at sinulat ito ni Luke at that time, importante yung salitang Christ para sa mga Hudyo dahil meron silang inaantay na tagapagligtas. So ang katanungan ngayon, now na ating inaral kung ano yung Christ, ano ang anointed one, ano ang isang Messiah, naniniwala ka rin ba sa sinabi ni Peter patungkol kay Jesus? Na siya ang Messiah, na siya ang Kristo, na siya ang anointed one. Naniniwala ka ba na siya ang ipinangakong Savior?
Kasi kailangan natin ng tagapagligtas. Eh. Actually, para higit niyong maunawaan ang kahalagahan ni Jesus, mahalagang unang-una niyong makita na maunawaan ninyo ang inyong sarili. Hindi kayo ma-inlove kay Jesus kung hindi nyo unang-unang nakilala ang inyong sarili. Siyempre by grace na maunawaan ninyo ang inyong sarili. Pero sino nga ba ang tao? Ang tao ay makasalanan. Ang problema sa ating panahon ngayon, yung kasalanan ay na-water down, na ibababa na. Hindi na siya nagiging parang malaki. Kaya ang daming tao namumuhay sa kasalanan eh. Hindi na nakikita na ang kanilang ginagawa ay kasalanan kasi blinded na sila eh. Unless makita mo ito sa salita ng Panginoon, unless tulungan ka ng banal na Espiritu na makita ang iyong tunay na katayuan sa iyong buhay, hindi mo ngayon makikita na ikaw ay makasalanan. Ang problema, kung hindi mo unang-una din nakita ang iyong pagiging makasalanan, hindi mo din talaga pahahalagahan si Jesus. Hindi mo kakailanganin ng tagapagligtas. Eh. Kaya nga yung iba, naipit na lang sa pananaw, intellectually, kung sino si Jesus Christ. Yeah, Savior siya. Oo, makasalanan ako. Pero yung depth ng sin, wala. Okay lang, kasalanan. Namumuhay pa rin sa kasalanan araw-araw. Kaya hindi mahalaga si Kristo. Nakakalungkot po ang panahon ngayon. Napakalinaw na ng mensahe, direkta na sinasabi kung ano si Kristo, sino si Kristo, ano ang kanyang ginawa. Pero ang sin ang naghihinder sa lahat ng tao na makita ang kanyang kagandahan. I pray, I hope, makita niyong kasalanan ninyo. Makita nating lahat yun. As I see my sin, I pray that you see your sin also. Kung gaano ito kalaki, kung gaano ito kasama. Huwag niyong baliwalayin ang kasalanan. Kaya hindi na mapahalagahan si Jesus eh. Kaya hindi niyo siya kinikilala as promised Savior. Kasi ang tingin ninyo, ang kasalanan ay okay lang. Then pray about it. Pray about your sins. Lord, hindi ko nga nakikita yung kasalanan ko eh. Hindi nga ako nag-repent eh. Okay lang eh. Then, magkakaroon talaga ng problem sa inyong understanding kung sino si Jesus. But the more you see your sin, the more you see the beauty of Jesus Christ. Nakita mo din ba na siya ang pinadala ng Diyos? Na siya'y anak ng Diyos? Na napakalaki kong makasalanan, nagpadala ang Diyos Ama ng kanyang anak para iligtas ako. Hindi mo nakikita kung gaano ka kaganda, kung gaano ka-glorious yung pananaw po na yun, yung katotohanan na yun, na merong pinadala ang Diyos para sa akin. Dapat ako mamatay na sa aking mga kasalanan. Dapat ako diretso na sa impyerno. Dapat ako maparusahan. Kaya actually, yung doctrine, yung theology ng Hudyo ay dapat i-adapt natin yun eh. Ang kagandahan pa nga nito, ang kaligtasan na yun para sa Hudyo lamang. Pero hindi, sabi ni Gandhi, para sa lahat ito. Wala kayong ini-expect na Savior, pero bibigyan ko pa rin kayo ng Savior. Di ba? Actually, ang kalungkot ang mundo ngayon. Puro na sarili ang iniisip, puro na kanilang kagustuhan, puro sarili na lang, pero hindi nakikita yung kagandahan ng ginawa ng Diyos. Sino nga ba ang Kristo? Siya ang tunay na Diyos at natatanging tagapagligtas. Siya ang tanging pag-asa ng lahat ng tao. Alam niyo yung pinaka-nakakalungkot dito? I'm so clear. I do believe I'm clear. If you will not believe, and if you will die apart from Christ, this message will go on in hell forever. Because this is a calling from God. And that's the saddest part. Lahat kayo ngayon accountable na. Maliban na lang kung tinutulugan niyo ako. Pero kung pinakikinggan niyo ako ngayon, at narinig niyo ang lahat ng ito, sabi ko sa inyo, the call of salvation is now. You have to believe in Jesus Christ. Dahil napakaganda po ng ating Panginoong Jesus.
Napakadakila po ng ating Panginoong Jesus. He is so glorious. In truth, as a pastor, marami na ang nagsabi they believe in Christ. Ang dami ko ng beses na narinig ito. They know Christ. They even profess that they are Christians. Ang pinaka nakakalungkot sa lahat ay nananatili lang na intellectual ang kanilang pagkilala kay Jesus. Alam lang ang mga ito sa isip, pero hindi umaabot sa puso. Ibig sabihin ng kanilang pagkilala kay Jesus at hindi paghatid ay hindi po naghatid ng pagbabago. Hindi ito naghatid ng pagpapakumbaba o pagpapasakop kay Jesus. Kilala pero hindi nagresulta ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Mukhang may pagsunod, pero ito ang nakakalungkot. Pag uwi sa bahay, dumating ang weekdays, hindi na si Jesus ang Panginoon. Sunday lang si Jesus Christ sa buhay ng maraming Kristiyano na nagsasabing Kristiyano. Sunday lang pala nila kilala si Jesus. And then after Sunday, ang tunay na Diyos ng buhay nila ay ang kanilang mga sarili. Nakakalungkot po. I know that. And normal na po yun. Ganun po talaga. Alam mo yun, walang takot sa kasalanan, walang pag-ibig sa Diyos, namumuhay sa kagustuhan, namumuhay para sa sarili. Ito ba ang taong nagsasabing talaga na tunay niyang kilala ang ating Panginoong Jesus? Tatanungin ko ulit kayo. At ang inyong tunay, nawa ito'y tunay ninyong i-assess. I-assess ninyo ang inyong puso at ang inyong buhay. Si Jesus nga rin ba, katulad ni Peter, ay kinikilala ninyo siyang Kristo? Do you believe that Jesus Christ is the Anointed One? Pinili ng Diyos na meron siyang gagawin na napakahalaga at yung gagawin niya ay para iligtas tayong mga makasalanan. Kinikilala niyo ba si Jesus? I pray and I hope you really do. And I pray na tunay na may pagpapakumbaba at tunay na pagsunod, pagpapasakop kay Jesus araw-araw. Hindi lang siya profession of faith, but a life lived knowing Christ as your Lord and Savior. Pagka sinabing Lord, ano ibig sabihin ng Lord? Lord mo siya, master mo siya. Pagka master mo si Jesus, siya ang iyong prioridad. Siya ang iyong inuuna. Siya ang iyong susundin at hindi ang inyong sarili. I pray na sana maging totoo to sa inyong mga buhay. Hindi siya bukang bibig lamang. Hindi yung nasa isip lang, kundi lumalakad na tunay na ang prioridad sa buhay ay si Jesus. May pagnanais na lumago kay Jesus. Ang makilala pa siya ng lubusan. Nananalangin, nagbabasa, nag-aaral, nagme-meditate, lumalago sa pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. Inyong tignan ang inyong buhay ngayon. At huwag kayong magsinungaling sa inyong mga sarili. Just be honest. Kailangan ninyo maging tapat. And if you are honest to yourself, kung sino talaga kayo, kung ano talaga ang inyong pagkilala kay Kristo, kung ano talaga ang pamumuhay ninyo araw-araw, then confess it to God. Go to God. Pray. Lord, alam nyo, parang hindi talaga ako Christian. Alam ko lang kung sino si Kristo, pero wala po akong pamumuhay kay Kristo. Ibig sabihin, hindi ko siya kilala. Ibig sabihin, hindi talaga ako na kay Kristo Jesus. Dahil namumuhay pa rin ako, Lord, sa aking sarili. I believe it is in the Bible. It is stated in the Bible clearly that if you are truly in Christ, there will be transformation. Hindi po pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. I tell you, hindi po pwede. Dapat meron change of mind and change of action and change of direction in life. And that direction is toward God. At alam ito ng mga tunay na Christian. Kung kayo tunay na Christian, naunawaan nyo ito dahil maiisip ninyo na ito'y inyong naranasan sa inyong buhay. You just have to be honest. Kasi minsan ganito yung nagiging sitwasyon sa maraming churches. Nahihiya silang aminin na hindi sila Christian kasi nandito na sila sa church. But the most honest thing at pinakamagandang sabihin ninyo,
hindi ako Christian dahil hindi ako namumuhay talaga para kay Kristo Jesus. Walang fear kay God, walang pagkilala sa kasalanan. Araw-araw namumuhay in unholy living, unrighteousness. Kaya nga ako, wala lang dito si James. Sabi ko nga kay James, James, hindi mo kailangan magpasikat sa akin dahil alam ko kung ano ang isang Kristiyano. Araw-araw kitang kasama. Ikaw ang walang ligtas sa lahat ng mga nasa church. Dalawa kayo ng nanay mo. Kasi may scripture, may basis ako. Ang basis ko, salita ng Panginoon. So, kita sa bahay. Kaya alam ko kung ano ka. Kaya you don't have to say that I'm a Christian kung hindi talaga. Just be honest. And I'm thankful dahil meron siyang response naman na tama. Dahil repentant siya, may change siya sa kanyang life, may submission siya, may love siya for the Lord. He reads the Bible, he desires to fellowship with people, kahit mukhang hindi. Pero you have to check yourself, your family, if they are truly in the faith. Kasi may evidence yan, hindi pwedeng wala. And wag niyong lolokohin ang sarili ninyo at wag niyong lolokohin ang anak ninyo o asawa ninyo na, oh, Christian ka, pero hindi naman. Be honest. Ako, sabi ko nga ako matapang na ako talaga ngayon. I'll be honest to everyone. Pagka hindi ito tama, I'll talk to you, I'll message you, I'll call you. Kung hindi tama, and because I don't want anyone to stray away. And I don't want anyone to think na parang, okay lang kay pastor. Hindi. Pagka may kasalanan, pagka hindi tama, I'll talk. Magalit na kayo sa akin kung magalit. But I'll be talking because I love you all. And I want everyone here in this church to come to faith in Jesus Christ. If you are sinning, you have to see your sin. Malinaw po ba? Kasi importante po ito. You are to know Christ. Si Peter tama You are the Christ of God. You are the Christ of God. Lastly, Jesus the Son of Man. Verse 21 to verse 22. And he strictly charged and commanded them to tell this to no one, saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day be raised. So matapos ihayag ni Peter kung sino si Jesus, sila ngayon ay sinabihan ni Jesus na huwag nilang ihayag ang katotohanan ito kanino man. Be quiet. Mahalaga na makita natin ang lalim ng utos ng ating Panginoong Jesus sa kanila. Sabi nga, he strictly charged and commanded them. Redundant, di ba? Kung makikita natin ito. Kung atin itong titignan sa Greek, ito ay pag-uulit na pag-uutos. Ang unang salita, strictly charged, in Greek is to command with implication of a threat. Sipin nyo na lang yun, ha? In Greek, kung ano ibig sabihin ito, to command. Huwag niyong gagawin yan, ha? Parang nandun sa punto na gano'n. Kapag, alam mo yung intonation, huwag niyong gagawin yan, ha? Kasi pag ginawa mo, parang hindi niya sinabing may mangyayari sa'yo, pero sa intonation pa lamang, parang hindi ko dapat talaga gawin yung bagay na ito. Kaya nga idinigdag actually sa English word yung salitang strictly. Kasi wala ito sa Greek. Okay? Para makita lamang ang bigat ng utos na ibinigay ng ating Panginoong Jesus. Yung pangalawang salita, yung word na command in Greek is an announcement to what must be done. So, nung sinabi itong commanded by Jesus Christ, ito yung dapat na mangyari. Kino-command ko ito yung dapat na mangyari. Okay? It is an order, a command. Okay? So, dito makikita natin na mahalaga na maunawaan ng mga disciples na kanilang sundin ang utos ni Jesus. Na huwag nilang ihahayag o sasabihin sa iba kung sino si Jesus. Ang magiging tanong ninyo ngayon ay, bakit? Tama, di ba? Bakit niya pagsasabihan na huwag ihayag ito? Nagpapakilala nga siyang Messiah, yung ipinangakong tagapagligtas. Ito yung ginagawa ni Jesus. Kaya siya may miracle, kaya siya may teaching. Okay? Oo, pero, totoo naman yun, kung ito ang kanilang ihahayag, kung ihahayag nila itong bagay na ito, that Christ of God,
at ihahayag nila ito sa mga mali ang pananaw kay Kristo, ito ay makakaapekto sa gagawin pa ng ating Panginoong Jesus. So it will incur na parang hindi ito magresulta ng maganda. Kaya sinabihan sila ni Jesus, hindi, wag mong gawin yan. Wag mong ihayag ito. Ang pananaw kasi actually na nakakarami, ang Messiah ay isang political Messiah. Yun yung general understanding nila. May darating kasi kami ngayon, sino ang hari nila that time? Rome. Okay? Nasakop sila ng Rome. Sila ang makapangyarihan at that time. So ang thinking ng mga Hudyo, ibabalik sila ng ating Panginoong Diyos dun sa limelight na may king. Nababalik yung dati. Pero hindi yun yung plano ng ating Panginoong Diyos para sa kanila. So kapag hinayag nila, ito yung Messiah, ipipilit nila at maaaring pilitin nila si Jesus at ilagay siya sa trono na hindi naman yun yung tuon ng ating Panginoong Jesus. Ayaw ni Jesus na mag-aklash ang mga tao at gawin ang hindi dapat gawin. Kaya ito kanyang ipinagbawal. Kasi, maganda dito, merong kasunod na sinabi ang Panginoon. Ito'y paalala ni Jesus ngayon sa kanila kung bakit. At ito yung kanyang gagawin. So, hindi pa kasi ito nangyayari, kaya wag niyo munang sabihin ang katotohanan ito na ako ay Christ of God dahil dapat ito muna ang mangyari. Sabi doon, the Son of Man must suffer many things, be rejected by the elders and chief priests and scribes, be killed, and on the third day be raised. So, ibig sabihin, may proseso pa. Hindi pa ito nagagampanan ng ating Panginoong Jesus. Bago nyo ako ihayag that I am the Christ of God, these things must happen. Ating isa-isahin ang verse na ito. Una, the Son of Man must suffer. Siguro maganda na maunawaan muna ninyo ang title din ni Jesus na Son of Man. Although naturo ko na ito sa unang teaching dito sa Luke, ano nga ba ang ibig sabihin ng title ng Son of Man? Una, na si Jesus ay tao. Okay? Siya ay nagpakumbaba, bumaba sa lupa upang maging isang tao. At ito ay may tuon. Ang tuon nito ay upang siya ay mag-suffer para sa atin. So mahalaga na makita natin yun. Son of Man, dahil si Jesus ay tao. Pangalawa, Son of Man also refers to Jesus as God. Okay? Kaya nga capital S. Hindi siya small s. Okay? Pagka sinabi kasing capital S, ito ay mula sa Diyos. Siya ay Diyos at ito ay mula sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Basahin ko lamang, sabi doon, I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days, and was presented before him, and to him was given dominion, and glory, and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Sino yung tinutukoy ditong Son of Man? Kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. So, ang ibig sabihin ng Son of Man, si Jesus ay tao at siya ay Diyos na ipinangako para sa atin upang kanyang magawa ang pagliligtas sa ating lahat. So, bilang Son of Man, sabi sa ating verse, the Son of Man must suffer. Ibig sabihin, itong pinadala na anointed one, kailangan niya mag-suffer. Kailangan ito mangyari, yung suffering. Kaya nga, di ba, si Peter, parang nire-rebuke niya si Jesus Christ na hindi mangyayari yan. Sabi ni Jesus Christ, get behind me, Satan. Kasi hindi mo alam at hindi mo kinikilala na yung may darating na tagapagligtas should suffer. Dahil ito'y bahagi actually ng plano ng Diyos. Hindi ito isang bagay na pagkatalo ng ating Panginoong Jesus. Ito actually ang tuon ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagbaba dito sa lupa. Bakit? Kasi sabi sa Isaiah 53 verse 4 to 10, mahaba lamang po ito. Pero makikita natin kung ano yung suffering na gagampanan ng ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi po doon, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities.
Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds, we are healed. We like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed, he was afflicted, and he opened not his mouth like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shearers is silent. So he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people, they made his grave with the wicked and with a rich man in his death. Although he had done no violence, there was no deceit in his mouth, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, and he shall see his offspring, he shall prolong his days, the will of the Lord shall prosper in his hand. The Son of Man must suffer. Para kanino? Sa kasalanan niya? Wala nga siyang kasalanan eh. Dapat tayo actually dumanggap ng lahat ng ito, but Jesus Christ took all those suffering for us. That is the beauty of Christ. That's why He's worthy of praise. That's why He was suffered. I want you to see that. Christ suffered for all of us so that we may be forgiven. Pangalawa, alam mo yung suffering na, no? Be rejected by the elders and the chief priests and scribes. Di lamang mag-suffer si Jesus para sa atin at para tayo ay mapatawad, bahagi din ito ay i-reject ng mga dapat na makakakilala sana sa Kanya. Have you ever been rejected? How does it feel to be rejected? Saya! Wow! Nag-apply ako sa trabaho, hindi ako natanggap. Yeah! Ganun ba ang feeling ng rejected? To be rejected is something na hindi magandang experience, di ba? We don't want to be rejected. But Jesus Christ was rejected for us. Tinanggap niya yun. Isipin mo, Diyos siya, ni-reject siya, at ang nag-reject pa sa Kanya, yung mga tao na dapat nang nakakakilala pa sa Kanya. Kaya nga sa 1 Peter chapter 2 verse 4, as you come to Him, a living stone, rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious. He may be rejected by man, but for God, He is chosen. He is precious before God. Sabi din sa Luke chapter 20 verse 17, but He looked directly at them and said, what then is that is written? The stone that the builders rejected has become the... Ngayon, nakikita natin yung importance ng word na rejected, di ba? Na-reject siya ng mga taong ito, pero siya yung naging cornerstone. Siya yung naging haligi. So Jesus Christ must suffer. Jesus Christ will be rejected. Pangatlo, be killed. Kailangan mangyari ito. So suffer for us, be rejected for us, ngayon be killed. At ito ang sentro ng pagbaba ni Jesus dito sa lupa. At ang tuon ng ating kaligtasan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, ang mamatay para sa atin. To be our substitute, to be our sacrifice, to be our atonement, or our payment for sin. Si Jesus Christ ang gumawa nito sa atin. Siya'y namatay para sa iyo. Na-experience niyo bang mamatay? Wala pa, di ba? Pero for sure, lahat kayo natatakot mamatay. At nakakatakot mamatay. Pero tayong lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Ang tanong nga lang ba, bago ka mamatay, tunay mo bang kilala si Kristo? Mahalaga na makita nyo na napakaganda ng ginawa ni Jesus. At ang pinakahuli, be raised on the third day.
Hindi dito actually magtatapos si Jesus sa kanyang kamatayan. Kaya ang thinking nila ay parang, mamamatay ka, di, wala na ang lahat. Pero hindi nila alam na mayroon resurrection. At ito'y gagampanan ni Jesus. Dineclare niya ito sa kanyang mga disciples. For sure, hindi ito naintindihan ng mga disciples before, nung kanyang sinabi, dahil hindi pa nangyayari ang lahat ng ito. Pero kaya nga, after nang mabuhay muli si Kristo Jesus, nung siya ay nag-resurrect na, naging clear na sa kanilang lahat, ito pala yung tinuturo ng Panginoon. Ito pala yung tinuturo niya sa amin before. At nagampanan na Kristo Jesus ang mga ito. At ngayon, kanila lang hinayag ang mga katotohanan ito. Dahil si Jesus, He was victorious over sin and death sa kanyang muling pagkabuhay. After neto, kaya nga after resurrection, it was a time for the Christian to gather together and to evangelize and to share the good news. Dahil nakumpleto na at nagawa na ni Jesus ang lahat ng dapat niyang gampanan. Ang ipinangakong Mesaya ay narito no, ang kaligtasan ay pinagwagian na ni Jesus. At ito ang tanging pag-asa ninyo ngayon. Ito ang tanging pag-asa ng tao. Ang makita ang ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Bakit hindi nila dapat ipagsabi kung sino si Jesus? Dahil kailangan muna na mangyari ang lahat ng ito kay Jesus. To suffer, be rejected, be killed, and be raised on the third day. In ending, Jesus is the Son of God. Siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, siya ang anointed one, ang Messiah, ang tanging Savior na inaantay ng tao. Ito nga din ba ang pagkilala mo kay Jesus? Na ikaw ay makasalanan at may pinili na ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, at ito ang kanyang anak na si Kristo Jesus na siyang magliligtas sa iyo. At nagampanan na lahat ng ito dahil ito ay nasa Bible na. Praise God, di ba? Lahat ito kompleto na sa atin. Kaya ngayon generation natin is something to be thankful tayo sa ating Panginoon. Aking dalangin na inyong tunay na bigyang halaga ang katanungan na ito. Ipanalangin at ihingi ng awa sa ating Panginoong Diyos. Na Lord, tulungan niyo akong makilala ng tunay kung sino si Kristo. Maging isa ako sa pananaw, pag-unawa ni Pedro noong panahon na yun. Nakikilalanin niyo nga na si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, ang anointed one, ang Messiah, ang tangi niyong pag-asa sa kaligtasan. Nawa manampalataya ka kay Jesus at magsisi ka sa iyong kasalanan. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us, Lord God, to study your word and to be reminded, Panginoon Ama, kung sino si Jesus. At salamat, Panginoon Ama, dahil hindi po kayo nagkukulang. Ang inyong salita ay palaging kompleto. Salamat dahil inyong ipinapakilala sa church po na ito by your grace, because of your mercy, because of your love. Nais nyo na maging malinaw ang katotohanan ito sa lahat ng naririto. Kaya aming dalangin, Panginoon Ama, na tunay na makita ng bawat isa kung sino si Jesus. At hindi po kami magpadala sa mga bagay na pananaw ng mundo. Hindi po kami magpadala sa aming mga makasariling pananaw o interpretasyon ng inyong salita, kung hindi magpasakop lamang po kami, O Diyos, kung ano ang inyong sinasabi sa inyong salita. Panghawakan po namin ito at tunay na maranasan ng lahat na naririto ang kaligtasang hatid ni Kristo Jesus. Para sa mga mananampalataya na kami ay kaisa sa katotohanan ito at nagpapasalamat po kami sa mayamang biyaya na inyo pong ipinagkaloob sa aming lahat. Na makilala ka, O Diyos, na ikaw ay banal, na ikaw ang siyang nagbigay ng aming buhay, na kami, by your grace, pinakita ninyo ang aming kawalan. Dahil imposible po yun, Lord God. Hindi po namin kayang maisip na kami ay makasalanan. Dahil nung wala pa po kami kay Kristo, ay kami ay lumalangoy sa aming mga kasalanan at nag-i-enjoy dito. But out of your mercy and grace, Lord, thank you
for you have allowed us to see our sins, to see the depth of our sins. Thank you, O God, for that mercy, and that you have allowed us to confess it before you, to repent of it, O God, and to continually desire to die to sin and to live for your glory. Thank you for everything that you have done for us, that you have given us your Son, our only hope, our Savior. For we cannot save ourselves. Only in Christ we are forgiven. Only in Christ, O God, we are saved. And thank you for this grace that you have given us the faith to believe in Christ, to repent of our sins, and to follow you. May we continually follow you. May we grow more, O God, in Christ every day as you have led us to the truth of who you are. Thank you, Lord God, for the grace that you have given us. For those who have not yet in Christ, have mercy on each one. For those who might think that they are Christians but are not because they're living in sin, help them, O God, to truly see their sin, to truly come to an understanding of who they are before you. Ipakita niyo po sa kanila ang kanilang kawalan, na hindi lamang ang tao maliligtas sa bukang bibig na kilala nila sa Jesus, kung hindi ito ay may ebidensya na kasama, na siya ay namumuhay na rin, hindi na para sa sarili, kung hindi para kay Kristo Jesus lamang. Thank you because you are faithful in preaching your word. Thank you because you use, Lord God, this pulpit to be a channel of that truth. We are so indebted to you, O God. Thank you for your mercy and grace. And may everyone here, Lord God, in this place, may truly come to faith. May truly believe in Christ. May truly repent of their sins. Thank you, O God, and I pray for everyone as we leave this place later on. We pray that you will guide us in the coming days to live our lives for Christ, not for ourselves, to grow in our relationship with you, to grow in our understanding of who you are, and to live our lives for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen.